Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na after ko nga ma-change oil itong makina ni customer at mapalitan itong brake pad niya dito sa harapan, dito naman tayo sa likuran ngayon dahil nga sa yung handbrake niya mahina na. Nang naging problema nga ni customer na pag inapakan niya yung brake pedal, hindi na smooth yung preno niya. Ibig kong sabihin, bukod sa mahina na yung preno niya, nakakarinig na siya ng ingay. Kasi nga, kung napanood niyo yung part 1, sobra na sa nipis yung brake pad niya sa harapan na halos kaunti na lang, bakal na yung tatama sa rotor disc. Kaya nga yung rotor disc niya sa harapan, mga bossing, medyo lumalim eh. Kaya medyo ginawan ko pa yun ng paraan para yung brake pad niya hindi sumayad. Panoorin nyo na lang yung part 1 para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko. At dito naman sa likod, kung makikita nyo, yung brake shoe niya, pakapal pa naman. Kaya ang gagawin ko dyan, lilinisan ko na lang muna. Siyempre, after nun, mag-a-adjust ako dito sa preno sa likuran. Meron naman dyan pipihiting ka na brake adjuster. Kailan mo pa-adjust to? Kailan mo na pagawa? Malinis lang po ito na yan. Pinalis mo lang to? Hindi sila nag-adjust? Bakit? Narinig niyo mga boss, pinalinis na pala itong preno niya. Pero hindi naman siya in-adjust. Pag ganun, baliwala din. Hindi rin magbabago yung preno mo. Kung dati siyang mahina, mahina pa rin yun. Siyempre, ganun din yung handbrake mo. Hindi rin siya magbabago, mahina pa rin. Kaya dapat, pag naglinis kayo ng brake shoe dito sa likuran or ng preno nyo, dapat kasama na rin doon sa gagawin nyo yung pag-adjust. Para naman hindi masayang yung pagod mo, yung pagbukas mo ng brake drum, tapos yung nilinis mo siya, wala din kung hindi ka mag-a-adjust ng preno, ganun pa rin siya. Kasi sa pag-a-adjust naman ng preno mga bossy, kung kayo ang gagawa, hindi naman ganun kahirap, napaka-basic lang. Gagamit ka lang naman ng flat screw, ayan o. Tapos, yung pinaka-brake adjuster niya, may mga ipin yun. Ayan o, yung pinipihit ko. Pag pinihit mo naman yung brake adjuster, tutunog yan. Tutunog naman eh. O di ba narinig nyo, tutunog siya pag nag-adjust ka dito sa brake adjuster, tapos pwede mo na ngayon ilagay itong brake drum. Ayan o. Dapat pag ilagay mo to, hindi siya masyadong mahigpit. Ayan o, maluwag pa rin o. Ayan. Diba? Kasi electric yan eh. Nakita nyo, medyo maluwag ko pang natatanggal itong brake drum, kaya magdadagdag pa ako sa pag-adjust. Basta wag lang kayo susobra. Pag kulang, kasabi lang mag-base. Hindi mo pantay-pantay ang kain ng preno eh. Ayan o, ayan o, ayan. Ayan. Ayan, okay na o. Diba? Yung kanina medyo maluwag pa yun eh. Diba? Maluwag pa yung kanina eh. Nakita nyo mga boss, nung nilagay ko yung brake drum, swabe siya, hindi siya masikip, hindi rin siya maluwag. Ibig sabihin nun, okay na yung pagkaka-adjust ko. Kaya pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Huwag kayong mag-alala, malalaman nyo naman kung may mali sa pagkaka-adjust yun ng preno eh. Kasi dito pa lang sa gulong, pag inikot nyo yan, di ba, dapat maluwag siya. Pero pag masikip yung naiikot itong gulong, aba, huwag mo nang ituloy, tanggalin mo ulit itong gulong mo, luwagan mo yung pagkaka-adjust mo ng preno. Pag ganito kasi mga boss na electric ang handbrake niya, dapat freewheeling ang gulong sa pagkaka-adjust nyo ng preno. Ito naman ay paninigurado lang na hindi magkaroon ng malfunction sa electric handbrake niya. Dito naman tayo sa kabilang side mga boss. Kung makikita nyo habang tinatanggal ko itong nut dito sa gulong, grabe na rin yung luwag ng brake drum niya. Pag ganyan kasi, masyado nang malayo yung clearance ng brake shoe dito sa brake drum. Kaya ang gagawin nyo lang naman dyan, pag natanggal nyo itong brake drum, lalo na't makapal pa yung brake shoe, ilinisan nyo lang yan. Kung meron kayong panghangin, mas maganda. Kung wala naman, paintbrush lang, pwede na yun. O kaya, pag gusto nyo talagang malinis, tubig na may sabon, tsaka nyo banlawan ng maigi. At syempre naman, yung brake shoe, lilihahin nyo. Ito, hindi mo naman kailangan lihahin ito ng matagal. Matanggal lang yung tubigas dito sa ibabaw. Okay na yun. Paano nyo naman malalaman na natanggal nyo na nga yung tumigas dito sa ibabaw ng lining kapag ginamitan nyo yan ng liha? Siyempre, yung kulay niyan mag-iiba. Medyo magla-light na siya. Yung itim-itim, mawawala na yun. At kung may budget ka pa, gamit ka ng brake cleaner para malinis mong maigi itong brake shoe mo. At pag malinis na yung brake shoe, ito naman ang isunod mo, yung brake drum. Importante na malinis yan. Kasi nga, ayan ang pinaka-maintenance na mahalaga para dito sa brake shoe mo. Kasi pag hindi makinis itong brake drum mo, pag tumama dyan yung brake shoe, mabilis siyang mapupudpud o kaya makakarinig ka ng ingay. Kaya nga may tinatawag na maintenance na brake cleaning and adjustment. Na yung sinasabing maintenance na yon para dito sa preno, nako, kayang-kaya yung i-DIY yan.
Kasi nga, yung mga nagpapanggap na magaling na mekaniko, sila na yung nagsabi na basic lang daw yung mga ginagawa ko. Totoo naman. Kaya basic lang din ito sa inyo. Balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Ayan, adjuster niya sir. Oh. Lapit ko para makita mo ha. Ito, yan oh. Iitim lang yung pangat. Dito kasi di mo mararamdaman dahil electric yan eh. Tandaan nyo mga boss, sa pag-adjust na gagawin nyo, huwag naman masyadong kapit yung brake shoe dito sa brake drum. Possible kasi manikit naman itong preno mo. Siyempre mag-iinit yung brake drum at itong electric handbrake mo, maapektuhan naman. Kaya dapat tama lang yung pag-adjust mo ng preno gaya nito. Kung nilagay mo to dapat, hindi masikip. Maluwag oh. Ayan, tingnan mo. Yan, pag salpa ko, oh, wala siyang talog, di ba? Oh, pero pagpasok sa loob niya, maluwag yan. Ayan ang pakaramdaman. Pag sinalpak mo, para dumikit na siya sa brake shoe, okay na yun. Yung kanina, maluwag pa eh. Di ba, abot sinasalpak ko, nagagalo ko pa. Siya, lumipit kagad. Isang adjust lang. Isang adjust lang. O parehas na. Oo, pares na yun. Eh, patunay na pares, hindi mahigpit yan eh. Kaya pag mahigpit ko, hindi siya maikot, magkaiba sila. Ayan mga boss, ilagay ko na itong gulong na kung makikita nyo, hindi masyadong kapit yung pagkaka-adjust ko ng preno dito sa brake drum. Dahil nga sa itong gulong, pag inikot ko yan, freewheeling siya. O, di ba? Hindi siya ano, hindi siya kumakapit. Dapat hindi siya kumakapit. Kasi pag kumakapit, dikit yun sa brake shoe. Eh, yan, baka mamaya pag pinto ko electric, hindi bumitaw. Sige sir, subukan mo electric mo. Ayan mga boss, pinasubukan ko kay customer yung electric handbrake niya. Push button lang kasi ito eh. Hindi ito katulad ng iba, nahihilahin mo lang yung handbrake. Kung dito mo yung handbrake. Handbrake na. Wow. Ayan mga boss, tumunog na yung motor. Ibig sabihin, naka-handbrake na yan. Naka-handbrake ano? I-try ko ngayon ikutin itong gulong. Oh, tingnan mo sir oh. Fit ko siya oh. Ito mo. Para alam niyo. Oo nga no. Release mo ngayon yung handbrake. Hindi na gumagana. Dito kasi sa paggawa ko mga boss, si customer, tinuturuan ko na rin. Ikutin mo ngayon. Sir. Unang-una kasi malayo pa yung inuuwian niya. Para sa susunod, siya na yung gagawa. Ikutin mo. Yan. Yan ang pakiramdaman mo dapat pag nag-adjust ka. Ha? Sakto lang no. Dito, ipinaparamdam ko sa kanya yung ikot ng gulong na kapag nag-release siya ng handbrake, dapat freewheeling, hindi masikip. Kung napanood nyo pala yung part 1, chinaseol ko pala itong makina. Pero hindi ko pa na-final yung sukat ng langis dito sa dipstick. Kaya kung makikita nyo, pinunasan ko itong dipstick, tapos huhugutin ko yan para malaman ko yung sukat nitong langis niya. Kulang po. Hanggang dito po dapat sa kalahat. Pangalawang tuldok. Okay. Dahil nga sa kulang pa itong langis niya nang sinukat ko dito sa dipstick, syempre, magdadagdag ako. Pero sinadya ko yan para matuto si customer sa pagsukat ng langis sa makina. Ilan ba nilagay mo dito? Before? 4 liters lang lagi. 4 liters. Okay. Ngayon, alam na ni customer yung low and high sa dipstick. Palis na yung sukat yung kaya sa pangalawang tuldok. Hindi mo alam? Hindi. Pinapano ko lang lagi sa ano eh. Hindi Hindi po nakikialam, hindi po ako tinuturuan. Ay, hindi ka tinuturuan. Tinuturuan ka ta. Kaya curious din po talaga. Kaya nga tataka pala ako sa'yo. Wala talagang hindi mo alam ah. Opo. Ayan o. Sakto na. 4 liters. And mga boss, kahit papano, natuto na si customer magsukat ng langis sa dipstick. Alam mo na, kung saan ka magsusukat. Dahil okay na ako dyan, punta na tayo ngayon sa lumabas na problema dito sa dashboard ni customer. Bigla daw umilaw yung ABS niya habang nililinis ko yung rotor disc. Before ko naman kasi simulan yung trabaho, wala naman doon nakailaw na warning light dito sa dashboard. Nangyari lang naman yun nang magpalit ako ng brake pad, nilinis ko yung rotor disc, umilaw na yung ABS warning niya dito sa dashboard. Kaya pa-start ko itong makina. Ano dyan? Yung pointer na sa gilid. ABS. Nakailaw nga itong ABS icon niya. Pag ganyan mga boss, i-scan ko lang yan para ma-delete ko itong fault code na lumabas. Tapos, isi-switch off ko na itong makina. Tsaka ako ngayon, i-switch on itong ignition para ma-scan ko na.
Ayan mga boss, naka-switch on na itong ignition. Sir. Alam nyo mga bossing, yung mga ganitong problema, yung Okay lang, kahit medyo paglitaw malalim, ng sir. ABS warning light sa dashboard, nangyayari madalas sa akin yan kapag naglilinis ako ng rotor disc o kaya nagpapalit ako ng brake pad. Pero pag ganyan, alam ko na yung gagawin ko. I-scan ko lang yan, tapos i-delete ko dito sa scanner yung lumabas na fault code. Okay na. Pero yung basher na by the book, nako, ang dami ng dakdak nun. Yung mga datingan ng salita niya, akala mo jokards. 20. 25. Oo. Okay na, 4A9. Ala, 2025 pala yung model nitong sasakyan ni customer. Bago-bago pa. I-quick test ko na nga yan para ma-delete ko na itong fault code na lumabas dito sa sasakyan niya. Aba, naging 5 yung fault code na lumabas dito sa scanner ko. Test report. 4, 4, 5, meron pang, ano, Ayan o, 5 nga yung fault code na lumabas. Pag ganyan mga boss, temporary fault code lang yan. Kaya ang gagawin ko, i-quick erase ko lang sabay-sabay lahat yan. Pag may problema naman talaga yan, ang lalabas dito sa scanner ko, fail. quick test. Okay na. Ay, nawala. Siyempre. Lumabas lang siya kanina nung naano natin yung ano eh. Yung, Nililinis mo. okay na, ano? Okay, taas report natin. Dapat wala yan. No fault code present. Okay na. Appear ba? Appear. Appear. Galing-galing din yung ano niya. Matanggal talaga siya, no? Ah. Sabi ng iba eh, bakit hindi mo ginagawa? Gawan ko daw ng istorya para pagkakitaan ko pa. Sige sir, start mo ah. Wala na yung ano no? Nag-warning. Wala na po. Okay na. Eh, madali mo tanggalin yun eh. Ah, ano? Nag-ano ka? Pagaling mo na. Hindi, okay lang. Kaya ko naman tanggalin yung pinanood niya sa YouTube. Ah, yan lang. Okay, Yan lang. Okay. Mag-road test na kami mga bossing. Bahala na daw si customer sa pag-reset nung lumabas na yabi sa change oil. Kasi nga, gusto niya talagang matuto kung paano mag-change oil. Eh, alam niya na raw kung paano mag-reset. O, di madali na lang sa kanya yung pag-change oil. Sabi ko nga sa kanya, kapag na-post ko itong video, pag-aralan mo ng maigi kung paano ko yung ginawa para hindi ka na napapagastos ng malaki. Lalo na si customer, talagang halos zero siya sa kaalaman dito sa sasakyan. Pero ngayon, after namin mag-road test, aba, umalis siya na meron siyang nalalaman na kahit kaunti. At pasensya rin kung natataasan kita ng boses habang tinuturuan. May aircon to sir? Daming request eh no? Sige, okay lang po. Todo pa natin. O yung pagpreno mo malakas na malambot. Apo. Malambot siya, di ba? Malambot na malakas ang preno, di ba? Dapat Oo. ganun. O marunong ka na mag-adjust ng ano, ng electric handbrake. Opo. Tinuro ko sa'yo, tatandaan mo yan ha. Opo. Pag bumalik ka sa akin, pagagalitan kita. Hindi kasi pera talaga yung lakad ko eh. Lakad ko matuto kayo. Eh nga po, kaya nga punta po ako sa inyo para matuto Diba? talaga. Iano ko naman yan pag ginawa ko yung video eh, para mas maintindihan mo eh. Agad na. Diba? Ay nga, tutulog siya pag ano kayo. O, ha? Hindi naka-seatbelt. Oo nga eh, maingit to, alam ko eh. At saka ramdam mo na yung kapa mo, di ba, Oo. pinaramdam ko sa'yo pag-ikot ng gulong, o Oo. ganun. Yun alam ko na yung pag humihinto siya. Yun, Oo, ayun ang pinakatama, pag humihinto. Pag di pala Pero hindi yung hinto agad ha, dapat iikot muna siya ng isang 360, Oo. di ba? O, ngayon, tapakan mo ngayon yung preno. O, di ba? Okay, okay, malambot siya, Oo, malambot. na malakas. Mas maganda yung ano, Brembo nga, kaysa ron sa isa. Ah, ganon. Opo. Sinag mo pa talaga. Dito kayo lagi nag-ano, di ba? Apo. Tinandaan ko rin to eh. Sa mapa. Layo mo sir, saan ka? Cavite po. Saan sa Cavite? Imus. Layo. Pasok po kasi. Wala ba talaga mekaniko ron? Wala po akong tiwala sa mga mekaniko. Kaya lang pinapanood ko. Kasi ang dami yung taga Cavite. Ang dami nyo. Babae, lalaki. Marami pong mekaniko ron kaso hindi ko mapagkatiwalaan eh. Saka yung sa brake pad, ayoko lang bumili sa Shopee, baka mapeki ako. Nako, ikaw na lang maglagay pag nung ka bumili. Minsan, nakapaglagay ako nun, pares na parehas eh. Okay naman yung brand. Ayoko, paano na peki yun? Peki, galing sa Shopee. Kaya ayoko rin bumili eh. Kaya okay na sa akin. Nagpulbos. Ayoko na sabihin kung anong brand. Ano po ba ang price range nung talaga ng ano, nung Brembo?
pagdating sa price talaga, wala akong pakialam dyan. Ah. Hindi ako sumasagot sa price kasi mamaya may sumagot pa sa atin dyan. Di ba? Opo. Wala akong ano sa price, hindi ako nabibigay. Kahit naman yung iba, tanongin mo tungkol sa price, hindi sila sasagot eh. Di ba? Kasi may talaga nagtitinda ng sobrang mahal, may nagtitinda naman, mura. Di ba? Inano ko na. Makaka-apekto tayo dun sa mga nagtitinda. Opo. Mamaya kalagayan nila kaya pala mahal dahil nga sa yung lugar na yun is masyadong malayo, di ba? May mga dahilan yung mga yun eh. Kaya ayoko magbigay ng price. Oh, wala namang problema sa pangilalim, sir ha. Tigil mo rin sa may tabi. Mas ganda kasi dito eh. Oh, yan. Oh, pit-pit mo manibela, sir. Ilagay mo sa park. Park mo para marinig natin. Oh, Ay, teka lang. Neutral muna tayo. ganon. Ang ganun lagi. Turo sa... Ah, kaya pala ang tagal mo. Sige. Sige sir. Pit-pit mo manibela, sir. Pakinggan natin. Hindi, yung ganyan lang. Yung katulad sa akin. Sige, sir. Sige po, medyo mas mabilis. Magbilis agad, sir. Wala sang ingay. Wala. Diyan pa lang naman, malalaman mo na eh. Kapag umaatras ako minsan. Kasi diyan, mas maganda kasi nakababayan, may load. Kasi inuuga ako, minsan, hindi ko makuha doon eh. Yung ingay eh. Kaya minsan talaga nag-road test ako eh. Pero yan talaga, positibo, walang problema. Okay naman yung ano niya, yung nalinis niya sa akin, nakapitan ng brake. Nakalimutan ko yung tawag eh. Caliper, yung sliding pin bolt, Hindi, yung isa pa, yung kinakapitan mismo. Yung Nang? sabi yung sinabi mo sumobra na, napot-pot. Napot-pot na. rotor disc. O, rotor disc. Okay naman, wala problema. Kaya lang kasi mali din yung hindi niya ina-adjust, linis-linis lang. Ayun niya i-adjust, yung preno. Alang-alangan. Baka po. Wala naman po akong alam. Nilinis mo na rin lang, dapat i-adjust mo na. Linis lang po talaga yung ginawa. Talagang linis lang, hindi niya na-adjust. May adjust eh. Hindi lang basta linis. Oo, siyempre, dapat. Binuksan mo na eh, adjust linis na yun. Kita mo naman yung preno mo ngayon, di ba? Pag inapakan mo, di lakas, di ba? Smooth na nga po eh. Nakakaba-kaba. Diba? Pagka-break pa lang. Tayo, baba muna ako. Sige po. Ayan mga boss, narinig nyo naman. Ayon kay customer, okay na itong sasakyan niya. Wala nang problema. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. O sana kung okay lang sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat ulit.